guys! Say hi, baby! Hi! By the way, guys, I am a nurse here in the US. I am Kat. Napagdesisyonan ko na gawing itong YouTube channel namin na makatulong sa ibang nurses and sa ibang radtech kasi ang asawa ko ay radtech dito sa US. Mabigyan namin kayo ng information, makatulong sa inyo sa mga nurses na nagpaplano pang pumunta ng US at yung mga nurses na nasa US na. So, hi! Kamusta kayo? Palike naman and subscribe sa channel namin para mag-grow tayo. Thank you in advance. So, overview lang. Nurse ako. 3 years na kami dito sa US. We came here January of 2022. May mga COVID cases pa, no? Kasagsagan pa. Luckily, nagkaroon kami ng interview date ng December 2021. So, umalis agad, pumunta ng US ng January 2022. So, nag-start kami sa Texas, from Beaumont, Texas. And then, nag-move kami dito sa Indiana. So, we are currently living here in Indiana, specifically sa Carmel. So, actually, yung Carmel na to, maganda siyang place. Yun nga lang, medyo mayaman kasi. So, parang feeling ko hindi pa kami belong. Pero kasi, nagkaroon si husband ng magandang opportunity sa IU Health University. So, maganda yung kanyang sign-on bonus. So, nag-go kami. Maganda rin yung pay rate niya compared sa offer sa Texas. Kasi, radtech siya sa Philippines and then nag-aral siya dito sa US. And then, nag-exam siya, nakapasa siya. So, yung pay niya sa Texas medyo mababa. Dito nagkaroon siya ng magandang offer kaya nag-move kami. So, pwede rin ako magbigay sa inyo ng information kung paano siya nag-start, paano siya nakapag-aral, paano siya naging radtech dito sa US, no? Kasi yung pay rate niya, hindi nagkakalayo sa pay rate ng nurses. So, bakit nga ba kami lumipat dito? Kasi dahil may offer si husband. Ako ay nag-work sa Houston, sa MD Anderson. Kailangan i-give up muna ang work para kay husband, mag-giveaway tayo, no? So, ngayon, bibigay ko lang sa inyo, ano ba yung pros and cons? Bakit ba tayo nasa Indiana, no? Maganda ba sa Indiana? Maganda ba sa Carmel, Indiana, baby? Yes, maganda sa Carmel, Indiana. Actually, before kami lumipat dito, ni-research ko siya, okay, napakaganda. Nga pala, ang Carmel, Indiana ay ang roundabout capital ng US. Kasi super daming roundabout. Lahat roundabout, no? Ang hirap kapag hindi ka sanay sa roundabout. So, okay dito, safe. Napakaganda ng school. Pwede nyo i-research yan. Crime rate, parang wala akong masyado nababalitaan. So, yun yung mga prior na research ko. So, ngayon na kami ay mag-1 year na dito sa Carmel, Indiana, bibigyan ko lang kayo kung ano ba yung mga na-realize namin, no? Yung pros and cons na pwede namin ma-share sa inyo kasi na-experience na namin siya. Ano ba yung buhay dito compared sa Texas? Kasi Texas, andali, ma-access mo lahat. Punta ka ng Houston. Crowded nga lang traffic pero okay siya. So ano ba yung mga pros and cons? So, number 1, para sa akin, mas safe siya dito. Kasi malayo sa kung ano man yung mga tornado or hurricane na dumadaan sa Texas. At least, dito sa Midwest, hindi masyado. Siguro bibihira yung may hurricane na aabot pa hanggang Indiana. Talagang winter storm lang, no? Pero hindi naman siya ganun talagang taon-taon na winter, lagi may winter storm na ganun. So, bibihira lang rin siya. So, number 1 is, feeling ko, mas safe siya from hurricane and tornado sa lugar namin.
May mga ibang part ng Indiana na talagang minsan nagkakaroon ng tornado, pero dito sa amin sa Carmel is wala naman so far. And then, hurricane, wala kami na-experience for 2024. Number 2 is yung environment. So, ang ganda niya. Alam mo, dito ako nakakita ng yung mga Christmas tree. Nakakatawa, pero nakakatuwa kasi more greens, no? Ang daming mga puno. Makakahinga ka eh. Parang pagkatapos ng duty mong toxic, alam mo yun, punta ka sa park, ang daming outdoor na pwedeng puntahan, no? Mga parks. Ang daming kung gusto mo pumunta sa mga mag-hike, no? O kaya mga waterfalls. So, may mga pwedeng puntahan dito sa Indiana na maganda para makapag-relax ka. May mga indoor din, lalo na pag winter, may mga indoor na pwede mong gawin kung medyo naboboard na kayo sa bahay. And talagang pinili namin dito kasi ang ganda ng school, ganda ng rating ng school, yung crime rate nga. And yung mismong lugar ng Carmel, alam mo yung ano siya, hindi siya ganun kalaki, maliit lang siya, pero talagang feeling mo safe ka. Yung ang ganda niya, parang pwede kang magbuo ng isang pamilya dito. Pero syempre, kailangan both kayo nag-work kasi medyo tumataas na rin naman yung, dahil siguro sa inflation, tumataas na rin yung mga renta, alam mo yun. So, kailangan talaga dalawa kayo nag-work. Kasi pag isa lang, medyo mahirap. So, kailangan lang mag-adjust sa lifestyle. Alam mo yun. Hindi naman ganun kataas yung cost of living. Kaya naman siya. Kaya mong mabuhay. Yun nga lang, mas ma-advise ko na mas maganda sana kung dalawa kayo. Diba, baby? Ano? Naboboard na siya. And then, ano pa? Number 3 ko is, dahil nasa Midwest tayo, mas malapit siya from other states. So, ang dali lang. Pwede kang punta ng Chicago, pwede kang punta ng Ohio, Kentucky, Tennessee, drive ka papuntang New York, kung doon banda, kung gusto mo. So, maganda siya kasi easy access ka na dito sa may north. So, okay siya para sa akin. Kung mahilig ka mag-road trip. So, plano nga namin mag-Michigan soon. And then, number 4 is, syempre, compact state ang Indiana. So, dahil compact state ang Indiana, hindi mahirap naman yung pag-transfer, pag-endorse ng license dito. Napakadali lang niya, no? May mga instructions sa Board of Nursing ng Indiana. So, mas madali lang siya intindihin. Kailangan mo lang talaga ng fingerprinting sa mismong UPS or any malapit na police station. And, dahil compact state siya, okay din naman yung mga hospitals, pero parang nakukulangan lang ako. As a nurse, medyo nakukulangan lang ako kasi parang ang konti lang ng option mo. Tapos yung pay nila sa nurses, hindi masyadong mataas. Siguro, masaya ka na kung maka-40 ka. Kapag medyo 40 pataas, talagang sobrang happy mo na. Alam mo yon. So, ganun. Medyo nabababaan ako sa pay rate ng nurses dito. Kahit meron ka na experience, no? So, meron akong 17 years of nursing experience, pero yung pay rate ko rito nasa 40. Parang ang baba. Para sa akin, ha? And then, so, pili ka lang kung gusto mo ng hospitals dito. Yung, IU Health University, may mga sign-on bonus sila, may mga relocation assistance sila na matutulong sa'yo sa paglipat ninyo as family. And then, yung last ko siguro sa kung ba't kami nag-move dito is, matatawag kong diverse naman yung community kasi maraming Asian, no? Maraming mga Vietnamese, Indian din. Mayroon din ako mga nakita mga Arabic na andito, maraming white. So,
okay siya, maganda siya. Para sa akin, tahimik siya. Magandang tumira dito. Pero bakit ba ako napapaisip na parang hindi ito yung para sa amin? Siguro unang-una yung snow. Gusto ko ng snow, pero siguro pang bakasyon lang. Kasi medyo mahirap kapag, alam mo yun, nagkaroon nga ng winter storm, tapos papasok ka sa work, delikado. So, isa yun. So, kung sanay ka sa hindi mas snow na lugar, doon ka na lang mag-move. Pero alam mo, para sa akin naman, okay lang siya para sa akin. Kasi yung snow siguro dito sa amin during winter, wala pa, hindi pa lumampas ng 10 times, no? And then, ano pa, 2 to 3 inches lang. Nakaraan nag 5 to 6 inches, pero okay lang. Hindi talaga yung sabihin mong sobrang kapal na katulad ng New York. So, para sa akin okay siya, napaka-mild. Pero para sa iba na nag-work and then magkakaroon ng snow, medyo mahirap, no? Kaya like ko sabihin sa husband na dahan-dahan lang sa pagdadrive. And then next, yung rent. Tumataas na yung rent. Mataas na siya for 2 bedroom, 1,600 plus for 2 bedroom. Sabihin mo ng budget ka ng 1,700 for 2 bedrooms. Sa mga, ayon sa ano ko ha, sa pag-research ko ng area, halos mababa na itong binabayaran namin kasi ang mamahal na 2,000 plus na sa iba. So, medyo mabigat siya, lalo na kung isa ka lang nag-work. Pero kung dalawa sana kayo, magaan lang siya, no? Hindi kami bumili ng bahay. Hindi pa namin naisip bumili ng bahay kasi gusto ko maramdaman ko kung saan ba talaga kami. Yung makikita kong okay kami, okay yung work and everything, stable na and all, so saka bibili ng bahay. Pero dito ang mahal ng bahay, siguro median range, 500,000. Para ka na sa California. Dito sa north part. Pero kapag dun sa may Indianapolis, medyo mas mura-mura pa. May makakahanap ka ng 380, 400. Pero dito sa northern part, parang sobrang mahal. Para sa akin, para ka na sa California. Pero sa baba ng bayad sa nurse. Diba? Parang, kaya nag-iisip kami. And then, limited yung public transportation. Hanggang Indianapolis lang. Yung may mga bus doon. So, kailangan mo talaga may car ka. Kailangan mo may car ka. Marunong ka mag-drive. And then, anong sunod? May state income tax. So, 3.05% yung state income tax. And then, may local county tax pa na 1.10%. Yung sales tax ngayon, 2025, is 7% na lang. Actually, nung una, kunin ko muna sa baby Actually, nung una, hindi ko naisip na, okay, baka naman hindi ganun kalaki, alam mo yon, hindi ganun kalaki yung state tax and yung county. Pero ngayong nagfa-file na tayo ng taxes, saka ako na-realize na malaki pala siya. So, alam mo yun, pwede mo siyang matipid. Siguro dito sa asawa ko, nakatipid siya siguro, sabihin natin, $5,000 din, $5,000 sa buong taon ng nakuha ng state income tax at saka ng county, no? Local county tax, tawag nila. So, isa yun sa mga naisip namin na medyo sana naipon na lang. So, kaya nag-iisip kaming kung dito ba talaga kami or plan namin lumipat. And then, sunod, yung hospitals dito, para sa akin parang limited lang. Parang yung mga companies, kunyari, ilan ba sila? Yung IU Health, yung Ascension St. Vincent, yung Franciscan and Community Health, parang sila lang yung alam ko na group of mga hospitals dito. Tapos, parang nakukulangan lang ako. Siguro dahil galing akong Texas, sa Houston, ang daming iba't ibang hospitals. Pero parang nakukulangan lang ako when it comes sa mga options na pwede. And then, yung pay rate nga ng nurses,
isa yun sa mga kailangan pag-isipan. Medyo mababa siya. Ganun din sa asawa ko, nakakita ako ng ibang state na mas mataas yung pay rate niya. Kaya nag-iisip kami, baka doon na muna kami lumipat again. And then, ano pa, yun nga, mataas yung housing. So, kung bibili ka ng bahay, mas maganda kung dalawa talaga kayo nag-work. So far kasi, hindi pa ako nag-work ngayon. Umalis muna ako sa work kasi nga si baby, kailangan tutukan kasi hindi ko siya pa maiwan. So, si husband lang yung nag-work. So, mas maganda siguro dalawa kayo nag-work, baka kuha kayo ng bahay. Pero para sa akin kasi, parang mas hindi practical yung 500,000 na bahay. Tapos 2 bedroom, 3 bedroom. Actually, sa Texas, 300,000, 4 bedroom, okay ka na, 'di ba? So, yun yung isa sa mga inaano namin dito. Pinag-iisipan namin na baka lipat na lang kami. And then, pag magpapadala ka ng balikbayan box, ang hirap kasi walang LBC. Ang mahal kasi kailangan pa kumuha ng agent na pipick up and then dadalhin pa nila sa Chicago. Kung ikaw mismo, lugi ka kung dadalhin mo doon kasi ang mahal ng gasolina. Tapos, lugi ka kasi sobrang layo. As in, sobrang layo kung manggagaling dito sa Indiana. So, isa yun sa mga naisip ko na ang hirap magpadala sa Pilipinas ng balikbayan box. And lastly, Jollibee. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, gusto natin, yun namin miss natin yung Jollibee, alam mo yun, walang Jollibee dito, pupunta ka pa ng Chicago. Tapos pupunta ka na ng Chicago, naku, ang mahal-mahal ng parking. Alam mo yun, yung parking mo ng 1 hour is for example 30. Parang ikakain mo na lang yun doon ng Jollibee, sayang, di ba? So, ayun, kaya sa Seafood City na lang kami pupunta. Yun, okay kasi libre yung parking. Pero kapag doon ka sa downtown niya, doon sa may Millennium Park doon, ang hirap kasi magbabayad ka pa ng parking. So, dito sa Indiana, wala. Kaya yun yung isa sa nalulungkot kami kasi wala. So, ayun so far yung masishare ko. So, meron pa kaming 1 year planning para mag-decide kung kami ay lilipat. Pero so far, okay naman kami dito sa Carmel. Kailangan lang mag-adjust sa lifestyle. Kasi yung cost of living tumataas na, hindi naman tumataas yung sahod. So, kailangan talaga mo siya. Kailangan mo maging budgetarian sa lahat. So, ayun. I thank you, Lord, for sustaining us. Kasi isa lang ang nag-work sa family namin so far. Thank you, Lord, sa 2024 na answered prayers. Nakapunta yung mother ko dito. Tapos nanganak ako kay baby. Ayan, may bagong chikiting na naman, aalagaan. Ayan. So, ayun. Isipin ko kung ano yung next i-vlog ko. Siguro, maganda yung mga radtech na andito na sa US or yung mga nurses na may asawang radtech. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-aral dito sa US, paano ka magiging registered radtech dito sa US, and yung mga opportunities na pwede sa'yo, di ba? Na mag-open sa'yo once na registered ka na dito, may license ka na. Ayun. Alright guys, thank you, bye-bye! Hanggang sa next na vlog namin ni baby!